Good evening everyone. By the way, ako po lang inyong host for tonight. My name is Irene Balielos. Dati po akong accountant sa Singapore. And I've been with this industry for more than 10 years na din. And he's been with this industry also for more than 10 years or 7 years, I guess. Ayan. So without further ado, let's all welcome our speaker for tonight, Coach Carl Velasco. Yung. Good morning. Yan, diba? Yun, I'm very excited sa topic na to kasi isa to sa mga nakatulong. Isa siya sa nakatulong sa akin bakit nag-grow ako ng ganun din kabilis. Kasi karamihan, di ba? Pag ang pag-uusapan kasi natin, karamihan is lahat gusto maging successful pero hindi aware yung mga network marketer, yung mga networkers, yung mga leaders, yung mga members na may mga bagay na nagpapabagal talaga. May mga bagay na akala nila okay lang pero ito yung dapat na aayusin. Kasi karamihan ang alam nila basta may skills ka, may galing ka, 'di ba, talented ka, may passion ka dito sa ginagawa nating network marketing business is okay na 'yon. Yung skills, yung galing, yung talent, yung passion, isa lang yan sa mga factor para makuha mo yung success na gusto mo. And ito yung tinatawag namin ng mga inner or yung mga soft skills na dapat mong matutunan as human being para mag-evolve ka, makuha mo na mabilis yung success na gusto mo. Okay? So, yan. Simulan na natin. Ilan ba tayo? Patype nga ako. Excited. I'm very excited. Very dapat, di ba? Very, very. Yan. Chill-chill lang tayo. Para at least kwentuhan lang naman. Okay. Iyon. Okay. Yan, syempre, batiin din natin yung mga nanonood sa Facebook Live. Okay. Alright. Yan, nakikita po ba yung ating Yes power? po. Yun, tingnan natin sa Facebook Live. Meron na tayong 63 views sa Facebook Live, oh. Nice. Okay. Our topic for tonight is sabotaging your own success. Diba? Nagulat kayo, no? Siguro ngayon nyo lang narinig to. Meron pala, sa pagkuha ng success natin, hindi tayo aware na tayo mismo sinasabotahin natin yung success na yan. Naniniwala ba kayo doon? So, sabotaging your own success is parang mortal sin to sa network marketing or even your personal life. Kasi pwede mo halimbawa personal life, pwede mo din sabotahin yung buhay mo eh. Hindi lang to about sa business, hindi lang to about sa success na gusto mo makuha. It's all about your personal life. Okay? So, eto siya. Ito yung mga na-experience namin before. Nung binibuild namin yung sarili namin dito sa network marketing. So ito yung mga 10 na nakita namin na nagpapabagal sa amin before. Bakit ang tagal namin makuha? Kasi sa MLM, sa experience ko, ang daming mas mabibilis. Ang daming mas magagaling, ang bibilis nilang makuha yung success. And nakita ko yung sarili ko, sabi ko, bakit ganun? Bakit ganun sila? Ang bilis nila, samantalang ako, napakapagalan ako talaga sa success na gusto kong makuha.
Yung 1 million, inaabot sa akin niya ng 3 years bago ko nakuha sa previous company. Pero may nakakakuha ng 6 months. Meron nakakakuha ng 1 year. Meron nakakakuha ng 1.5 year. May nakakakuha ng 2 years. Pero yung sa akin, yung 1M, bago ko nakuha yung 1M ko sa previous company, inabot po akong 3 years. Why? Hindi ako aware na sinasabotahe ko na pala yung sarili kong success. Bakit? Self-pity din ako ng that time. Victim mindset. Ano ba yung mga self-pity? Ito yung negative self-talk. Karamihan sa atin ganito. Hindi ako magaling. Sila lang ang magaling eh. Kaya sila nagkakaroon ng maraming affiliates, members, nakakapagpasali sila. Kaya sila nakakabili ng sasakyan, nakakapag-purchase ng house and lot, nakakapag-travel international. Kasi sila lang ang magaling. Pamilyar? Self-pity. Ngayon napapaisip ka. Oo nga no. Ganito ako minsan eh. Yung alam mo yun, yung napakababa ng energy mo palagi. Ako naalala ko nung ganyan ako, nung self-pity ako, lagi akong lumalayo sa team. Pag sila masaya, ako may sariling mundo. That's why, yung mga masasayang tao na yon, ang bibilis nilang nakukuha yung success or yung mga goal na gusto nilang makuha. Ako, umaabot ako ng sobrang tagal. Diba? Negative self-talk. Ano pa? Bakit ba tayo ganyan? Bakit, coach, bakit ba tayo nagkakaroon ng self-pity or victim mindset? It's all about programming. Yung culture na kinalakihan natin. Before tayo pumasok sa network marketing business, saan ba tayo nakatira? Ano bang buhay meron tayo nun? Ano yung mga madalas mong pinapanood? Parang ganito, sa mga mahilig sa teleserye, uy, kaway-kaway. Di ba? Sa teleserye, ito yan eh. Nanay ko eh, ganito eh. Ang bida, sa teleserye, mahirap. Pag mayaman ka sa teleserye, mayabang ka, pa, ang sama ng ugali mo, yun yung na-program sa atin. Naalala nyo? Na-program. Kaya nung ino-opera ka minsan ng isang opportunity, di ba? Tapos nakita mo, ang ganda ng bihis, may kotse, mayaman, sama ugali niyan. Di ba? Sama na ugali niyan. Why? Napapanood natin yan before eh. Even ako, siyempre, madadamay ako. Iisang bahay kami. Tapos yung TV, pag binuksan na yan, ano na yan, marathon na yan, di ba? Ang teleserye pa man din. Sisimula ng balita, sisimula ng teleserye. Ilang teleserye yan, yari na. Di ba? Sabi ng mga nasa Zoom ngayon, oo nga no. Self-pity. Na-program lang tayo. Ano pa? Ang dami niyan, ang dami mga programming na hindi nakakatulong na ginagawa mo siya before wala ka pa sa network marketing. Diba? Ginagawa mo na siya. Kasi nga na-program. Ano pa? Blaming. Blaming on other.
Kaya naman ako bumagal. Kaya ako nag-fail. Gawa nila. Remember, pag nagtuturo ka, iisa lang yung nakapoint sa kanila. Ilan nakaturo sa'yo? Blaming. Yung nangyari sa'yo, sinisisi mo sa iba yan. Why? Na-program nga po tayo. Parang ako, nung una, sabi ko sa previous company, bakit ako dumating sa lowest moment ko? That's why nag-construction worker po ako. Nung una, puro ako sisi. Puro ako sisi sa upline ko, puro ako sisi sa company na bakit kasi ganon, bakit ganon. Pero hindi ko nakita yung sarili ko na may mali pala ako. Ako pala yung hindi nakasabay sa evolution ng company at ako yung hindi na nag-develop pa ng skills. That's why bumagsak yung network, dumating ako sa lowest moment, and puro sisi na ako sa ibang tao. Until na-realize ko, sabi ko mali, nagsiself-pity na naman ako. Victim mindset, parang ikaw lagi yung kawawa, alam mo yun? Parang feeling mo ikaw lagi ang kawawa. Ano pa? Walang motivation or initiative. Feeling helpless, powerless. Kino-compare mo na yung sarili mo sa ibang tao. Okay na kayo? Hindi po ako galit ha. This is an awareness. Kahit sa previous company, ganito eh. Pag ako nag-talk, ewan ko eh, hindi ko, pag ako yung nagtatalk, napaka-seryoso nila talaga sa buhay. Yeah? Hindi, coach, nakikinig lang po kami. Okay yan. Kasi ako ganyan din. Every time na may nagtitraining or may nagbibigay ng wisdom, knowledge, nagbabato sa akin ng energy, focus ako. Focus. Yung mata ko nagniningning yan. Why? Ina-absorb ko lahat yan. Ina-accept ko lahat yan. Dinadigest ko yan sa mindset ko. Ginagathered ko yan. Sinasaksak ko yan sa mindset ko. Madami tayo. 29 na. Okay? Self-pity. Guys, iwasan nyo to. Hihilahin ka niyan pababa. Hindi pataas. Pag nararamdaman mo to, diba? Mag-consult ka na sa coaches mo. Sa mentor mo. Pa-align ka. Ang tawag namin doon, alignment or attunement. Pa-attune ka. Para makabalik ka doon sa track. Coach, ganito yung nangyari. Ang coaches, walang ituturong hindi makakabuti sa yan. Tuturuan ka niya na may ayos ulit. Diba? Yung skills, yung personality mo, ituturo niyan. Aayusin niyan. Okay? Natututo po ba? Type yes naman. Para at least, diba? Type yes. Yes. Yes, yes. Yon, si Coach Mark. Thank you, thank you, thank you. Coach Arcel, o shout out. Coach Luz Biminda. Okay, okay. Topic number 2. Procrastination. And time. Ito yung mga hindi aware or hindi conscious sa time. Parang ganito. Ang Zoom meeting natin is 8. Ino-open siya ng 7:45 p.m. Ha? Pero usually, nakakapag-start tayo ng Zoom training natin or ng mga webinars, inaabot tayo ng 8:15, 8:30,
Why? Kasi iniintay pa natin yung iba. Ibig sabihin, nadidelay. Nadidelay yung activities. And ayon sa study, ito ano to? Esoteric, masyadong malalim. Ilan lang ang nakakaalam nito. The moment na dinidelay mo or delay ka ng 1 hour, naging habit mo mag-delay lagi sa mga schedule sa oras ng 1 hour, ang success daw natin, dinidelay mo siya ng 10 years. Pamilyar? O masyado malalim? Galing po ako kasi sa ano yung mga teaching sa amin sa previous company, mga ano mga universal laws, malalim. Doon ko siya natututunan. Eh nung na-realize ko yan, sabi ko, oo nga no. Parang ganito, ang meeting 8 p.m. Nagdatingan eksakto 8 p.m. Ang tawag doon on time. Pero ang meeting, hindi yan nag-i-start ng 8 p.m. Why? May kwentuhan pa yan. Especially kung face-to-face. May kwentuhan pa yan. Bago pa yan mag-start yung meeting, yung agenda, na-delay na yan. Kaya kami, nung time namin na natutunan namin to, na every time na dinidelay mo, coach, ng 1 hour, yung mga schedule mo, dinidelay mo yung success mo ng 10 years. Ibig sabihin, kung magda-diamond ka sana, dapat this 2024, dinelay mo ng 10 years, ang magda-diamond ka daw pala, is 2034 pa. Kasi lagi kang delay. Lagi kang late. Make a habit. Baguhin natin to. Make a habit, i-practice natin yung ahead of time. Example, ang meeting natin is 8 p.m. 7:30 pa lang naka-ready ka na. 7:45 pa lang naka-ready ka na. Kasi malaking factor to, especially sa mga kausap mo. Parang ganito excited na yung sasali sa'yo. Magjo-join sa'yo sa business mo. Ang nangyari, yung guest, yung client mo, nauna pa sa'yo dun sa meeting place. Ano mangyayari? Ikaw ba yung may handle ng situation or siya na yung may handle ng situation dahil late ka? Sa baligtad. Pwede matwist yung mind niya. Ano mangyayari? Magbabago isip niyan. Why? Dinelay mo eh. Kaya don't ever delay. Maging time conscious tayo. Mahalaga yan. Kasi ito natutunan ko din kay Coach Harold nung nasa Habda ako. Every seconds. Dati nga sa amin, every hour, every minute, mahalaga. Di kay Coach Harold, hindi. Lahat, segundo. Segundo, napakahalaga. Kaya kami pag naglalakad, hindi namin maabutan yan. Ang bilis-bilis niya maglakad. Parang hinahabol niya lagi ang oras. Eh natutunan na namin yon. Dumating sa point na sabay na kami naglalakad. Why? Napakahalaga ng kahit segundo yan, napakahalaga. Kasi ang oras, hindi mo na siya may babalik. Tama? Natututo po ba? So, wag tayong magdi-delay ng time kasi pag nadidelay natin ng time, yung 1 hour natin, dinidelay natin yung success natin ng 10 years. Okay? So, number 3, poor mindset. Scarcity. Poor mindset, programming and scarcity. Lahat tayo dumaan dito. Even ako, dumaan ako dyan. Eh, hindi naman kasi tayo galing sa magandang pamilya, yung maayos ang buhay.
Galing din tayo sa mahirap na buhay. Mahirap na pamilya, mahirap talaga, as in. Diba? So ito yung parang, ito, yung kano to eh, kapatid doon ng self-pity, yung victim mode, scarcity, programming. Yung tipong, alam mo to, okay na ako makakain lang 3 beses sa isang araw. Masaya na ako doon. Di ba? Pero gusto na success, gusto mong masenso, which is, ito, normal yan. Kasi yun yung default natin eh. Galing tayo sa hindi naman maayos na pamilya eh. Pero, ito nga oh, mindset. Ibig sabihin, pwede mo siyang palitan. Yung poor or scarcity mindset, pwede mo siyang palitan ng abundance mindset. Paano, coach? Ang pagiging abundance na pa-practice po yan. Or ang pagyaman, ang success, na pa-practice po yan. Dati naman, hindi naman ako nagko-quote eh. Dati nga, nung nagko-construction nga ako, ang haba ng balbas ko eh. Pinabayaan ko yung sarili ko eh. Pero dahil kailangan kong mag-project or kailangan ko na maging maayos, that's why pinapractice ko na siya. Even hindi pa ako nakakarating sa success na gusto ko, pinapractice ko na siya. Kasi programming lang to. Scarcity. Diba? Parang yung kaibigan namin, nakikipagsiksikan palagi sa ayuda. Ayuda na naman. Parang natapik ko na ito nakaraan. Di ba? Pwede ka namang gumawa ng paraan para kumita ng additional income or kumita ng mas malaking pera para hindi ka na pumila sa mga ganun. Scarcity, paawa effect, mga ganyan. Gusto lagi ng libre. Libre, o, di ba? Masarap mga libre, o naman, syempre. Pero wag palagi. Wag mo nang maging habit. Kasi hindi mo alam, ina-attract mo yung pagiging mahirap mo. Scarcity ka ng mag-isip. Akala mo nakatipid ka? Hindi. Ina-attract mo na maging mahirap ka lalo. Kasi yun na yung tingin mo sa sarili mo. Wag. Coach. Coaches na nandito sa Zoom. Iwasan nyo to. Programming lang naman eh. Nare-reprogram eh. Kaya nga na-invento yung word na reprogramming. Ang tawag nga namin pagka mga ganyan, yung tawag nito viruses na to eh. Kumbaga sa computer, pag na-virus ang computer, reformat. Sa atin, pwede yan ma-reformat, ma-reprogram. Paano gagawin, coach? Attend ka lang attend ng mga trainings. Mababago yan. Ako po sa previous company, straight 3 months, nakikinig ako ng training. Hindi ako nakaka-attend ng office, pero gumagawa ako ng paraan para matuto. Paano? Nagda-download ako sa cellphone ko ng mga trainings. Tayo, napakaswerte natin. Di ba? Every day, may webinar. Ito, nadagdag pa yung program na to. Yung Achievers Worldwide Academy, na every week, meron tayong training na 3 beses sa isang linggo. Sa DMW, meron tayong presentation. Last night, training and recognition. Sa DMW, meron din presentation ng 7 p.m., 9 p.m. Sa Achievers, meron training. Tuesday, Wednesday, Thursday. Diba? So, pwede yan. Pwede yan ma-reprogram.
yung pagiging scarcity mo or pagiging yung mahirap na mindset, palitan natin yan ng abundance para mas bumilis yung pagpunta natin ng success. Isa to sa nakakasabotahe ng success natin. Kasi ako, even me, na-experience ko yan before. Nung dinidevelop ko pa lang yung sarili ko as network marketer. Ganyan din ako mag-isip. Pero dahil kaka-attend ko ng mga training, nare-reprogram na ako. Nagkakaroon ako ng bagong wiring sa utak ko na yun na yung tumatakbo until na-delete na yung lahat ng mga viruses na nanggaling programming kung saan ako lumaki, kung sino yung community ko, napalitan na siya ng community na maayos, na abundance mag-isip, which is sa network marketing. Okay lang kayo, coaches? Ulitin ko, hindi ako galit ha. Ang sarap kasi ito ibagsak, alam mo kung bakit? Ginagawa lang namin itong mga trainings na to. Alam mo kung saan? Sa mga team building. Kaya sabi ko, sige, i-all out na natin yung mga ganitong training kasi hindi lang to para dun sa business. Malay mo, may matouch tayong mga tao na ganito din mag-isip until ma-realize nila na, oo nga no, at least nakatulong tayo pagdating sa mindset. Natututo po ba? Yan tayo. Uy, 36 na. Pa-type naman, success. Kung natututo. John. Coach Bergie Reyes. Success. Okay. So, malapit na tayo. Sa kalagitnaan. Eto ba? Sabotaging your own success, pag naniniwala ka lagi sa swerte. Meron pa ba dito naniniwala sa swerte? Sabi kasi nung manghuhula, swerte daw sa ganito. Yun, di ba? Lagi niyong tatandaan. Ang swerte, malas yan. Malas po yan. Why? I do believe on hard work. Mas naniniwala sa hard work. Persistent, consistent, hard work. Mas naniniwala ako dyan. Parang ganito. Karamihan ng mga nanalo sa loto, after nilang manalo sa loto, bumalik ulit sila. After ilang years, bumalik ulit sila sa buhay nilang mahirap. Why? Hindi nila na-handle yung blessing na ibinigay sa kanila. Bakit? Kasi, wala namang process na dinaanan bago nila makuha yan. Hindi nila na-practice yung tinatawag na discipline. Disiplina. Parang ito, ganito, naisip ko ito kagabi. Sa network marketing, ang daming lumalaki na ulo. Yung alam mo yung mabilis nila nakuha yung success, ang bilis nila lumalaki yan. Nagkakaroon ng hydrocephalus. Sample na lang, maglalabas ka na sa sakyan. Meron dalawa. Yung isa, nakabuo lang ng down payment. Na-approve sa bangko, nakapag-release ng sasakyan. Pag-release ng sasakyan, iba na yung attitude niya. Yumabang, lumaki ulo, hindi na nakikinig. Pero itong isa, nag-ipon. 300, 400, 500,000 na hit niya. Bumili siya ng second hand na kotse. Ito brand new. Ito, second hand. Pero inipon niya.
Ano nangyari? Mas nag-sustain itong isa. Yung bumili ng second hand wine. Bago niya maipon yung 500,000 para makabili ng second hand na kotse, may prosesong dinaanan niyan. Na-build na siya. Na-build na yung character niya. Samantala ito isa, kapag labas sa sasakyan, lumaki ang ulo kasi ang bilis. Hindi pa siya kasi tapos sa process. Hindi pa siya build. Yan siya. So ito, believing in luck, isa din to sa nagpapabagal ng success natin. Huwag kayong maniwala. Kasi, for me napakamalas mo naman kung ikaw hindi ka nagiging successful at merong nagiging successful. And kung naniniwala ka na tayo ay anak ng Diyos lahat at ang Diyos ay napaka-abundance, bakit niya hahayaan na merong malas at swerte? Meron nagiging successful at meron nagfe-fail. It's all about us. Dahil sa mga maling paniniwala natin, sa expectation natin. Parang dito, sa lingkod, di ba? Yayaman na ako sa Matrix pa lang, spill over. Wrong expectation. Di ba? Ang layo ng $0.25 sa $25. Yung isang hinihintay mo na spill over, mag-direct ka lang ng isa, meron kang $25. Ang layo po ng $0.25 sa $25. That's why napakabagal ng success na gusto mo makuha. Or yung goals na kinukuha mo, hinihit mo ang bagal. Kasi naniwala ka dun sa mga expectation, dun sa mga sinasabi ng iba. Do your own research. Kaya, di ba, kanina sa topic ko, sabi ko, attend ka lang, attend. Attend ang training ng webinar, lahat. Hanggat hindi mo na ma-master, even me, until now, nag-a-attend. Nag-aaral pa rin ako. Kasi may mga bagay na hindi ko pa alam. May mga alam ako na hindi nila alam. That's why kami nagtiteach, nagtuturo, and ako nag-aaral pa rin kasi yung alam nila, hindi ko pa po alam. Kaya make a habit na lagi kang uma-attend. Yung GPS na tinatawag, di ba? Make a habit. Kasi pag naging habit mo na siya, darating yung time, magugulat ka, yung success mo, yung process na dinadaanan mo, pabilis na siya ng pabilis, mabilis mo nang nakukuha yung mga goals mo. Okay? So, iwasan natin to. Ulitin ko, ang swerte ay malas. O, di ba? Kasi pag pinaniwalaan mo na swerte-swerte lang ang buhay, hanggang dyan ka na lang po talaga. Di ba? Kung ano yung pinaniwalaan mo, yun yung mangyayari. Naniwala ka na, ikaw, parang kinondisyon mo yung mind mo na hindi ako magaling. Totoo yun. Yun talaga siya. Hindi ka talaga magaling. Pero, kung naniniwala ka na magiging successful ka dito sa Livewood, dito sa ginagawa nating business, mangyayari yan. Kasi ikaw mismo, pinaniwalaan mo. At kung maniniwala ka na lang din naman, bakit hindi mo pa kasi gawin 100%? Minsan may naniniwala 50% lang. 75%, ando na, sana. Pero, yung paniniwala niya sa sarili niya, hindi 100%, dapat 100%. Okay? Next. Ito na. Ang galing ni Coach Flor de Risa, nag-take down notes.
Galing, no? Ganyan-ganyan ako. Magiging successful to. Kasi talaga nagtitake down notes. Playing safe. Living in comfort zone. Ang zone natin, dalawa. Comfort at saka danger. Sa comfort, masarap. Yes. Pero mas masarap sa danger zone. Why? Doon ka madidevelop. Doon ka itetest. Doon ka dadaan ng proseso. Doon ka imumold. Lahat. Doon ka ayusin. Playing safe. Okay na to. Pwede na yan. Yung mga ganun, di ba? Umalis ka sa comfort zone mo. Parang ganito. Mag-join na sa Live Good. Gagawin ko yung business. Makadalawa lang ako, okay na ako. Comfort zone yun. Sa prospecting, kung nagagawa mo kumausap ng 2, 5, 10, everyday, comfort zone mo na yan. Gawin mo 15. Gawin 15. Pag nagawa mo na siya paulit-ulit 15, comfort zone na yan. Gawin mo 20. Pag nagawa mo na ulit siya ng paulit-ulit 20, comfort zone na yan. Gawin mong 30. Comfort zone. Kumbaga, ang comfort zone kasi, ito na yung nakasanayan natin. Eh, di ba gusto mo success? Kailangan mo mag-step up ulit. Kailangan mo ulit banatin yung utak mo, yung mindset mo, lahat, yung skills mo, mas palabasin mo pa kasi meron pa yung level by level. Kung kumikita ka ng 5,000 ngayon, i-hit mo. Gawin mo 10,000. Kung kumikita ka ng 10,000, gawin mong 15. Kung kumikita ka ng 15,000, gawin mong 20. Gawin mong 50, 100, hanggang makuha mo yung 1 million per month. Kasi karamihan sa mga network marketers, sa mga gantong klaseng business, yung nagpa-plato yung income, okay na yan, nag-100,000 naman. Eh may 200,000 naman eh. May 300,000 pa, may 500,000 pa. Pwede ka pang mag-level up. Level up. Umalis ka sa comfort zone. Malalim to yung comfort zone. Marami kasing maraming explanation yung comfort zone. Basta every time na master mo na isang bagay na parang wala-wala na, comfort zone na siya. Kailangan mag-aim ka pa. Mag-aim ka pa. Banatin mo pa yung utak mo, yung mindset. Lahat yung skills mo, banatin mo pa. Pagalingin mo pa. Attend ka pa training. Comfort zone. Next. Ito, maraming tatamaan. Not taking the responsibility. Lack of initiative. Maraming ganito. Karamihan sa atin sa network marketing. Tama nakapagpa-join. May sumali na member. Anong gagawin? Coach, upline, mentor, ikaw na pong bahala. Which is good. Pero, for me, kung gusto mo maging successful ng mabilis, gusto mo makakreate ng malaking network,
Alamin mo yung program na ibinibigay ni coach, ni mentor, dun sa mga bago. Ikaw gumawa. Why? It's your responsibility sa mga downlines mo ngayon. Bakit? Sa'yo nagtiwala yan, hindi naman kay coach, kay mentor. Tama mali? It's your responsibility. Hindi ako galit. Ulit natin. Seryoso, no? Ang hirap talaga sa Zoom, no? Hindi mo makita yung mga reaction na. Ilan nilang tumatawa. Guys, i-take natin yung responsibilities. Ikaw na mag-initiate. Kung saan ka kulang, kung meron ka pang weaknesses, di ba kasi dalawa yan, strength and weaknesses. Kung meron ka pang weaknesses, hanapin mo siya, itanong mo. Itanong mo sa coach, sa mentor, kung sino yung nag-guide sa'yo. Di ba? Para ma-conquer mo yung weaknesses na yan, ma-break mo yung weaknesses na yan, maging strength mo na siya. Responsibility. Sa atin, karamihan sa atin dito, hindi natin tinitake yung ownership ng Live Good, ng business natin. 3,000 pesos lang naman yan eh. Okay lang yan. Kahit walang mangyari, okay lang. Mali. Yung 3,000 pesos na in-invest mo or yung membership fee na nilabas mo, guys, pwedeng mag-create ng millions. Pwede mag-create ng bahay at lupa mo yan. Pwede mag-create ng dream car mo. Pwede mag-create ng dream travel mo. Japan, yan. Huwag ganun, di ba? Dream travel, Korea. Cruise ship, yan. Europe. Basta ino-own mo meron kang ownership, nagtitake ka ng responsibility sa business mo, guys. Hindi ka maliligaw. Ikaw na mag-initiate. Sa Tagalog, pusang palo. Pag until now, ang tagal mo na sa network marketing business at kailangan pampukpukin palagi para ka lang gumalaw, you're wasting your time. Dapat magpaka-leader ka. Ikaw na yung may responsible. Yung success na gusto mong makuha, ikaw ang may responsibilities niyan. Hindi yung downline mo, hindi yung upline mo, ikaw. Ikaw yan. Kaya kung ano yung resulta, kung ano yung buhay mo right now, ikaw yung responsible dyan. Wala nang iba. Why? Sino yung nag-decide niyan? Ikaw. Sinong gumawa niyan? Tayo. So taking your responsibilities, our responsibilities on our business, on our team, yan yung success na makukuha natin. Okay? Okay lang kayo? Ito na. Lack of innovation. Close-minded. Sarado na yung utak. Dili ba nakinig na dahil? Hindi na nakikinig. Di ba? Lack of innovation. Marami sumasablay dito. Alam mo yun, yung comfort na siya doon sa ginagawa niya eh. Ito yung nakasanayan niya sa previous company na sa tingin niya, ito yung gagawin niya until now, ito pa rin yung ginagawa niya na kapag tinuturuan siya ng ibang diskarte, sa ibang technology, ibang atake, close-minded siya. Marami ganyan. That's why sinasabutahin nila yung sarili ng success. May tinuturong mas maganda, mas effective. Kasi,
Ang isang bagay, naglalaps. Naglalaps siya. Yung effective kahapon, baka hindi na effective yan ngayon. Kaya kailangan mo ng innovation. Paano ka mag-i-innovate? Pag may nagbibigay siya ng idea, pakinggan mo lang. Then digest. Kung ano yung makukuha mo, kung ano yung effective para sa'yo, kung paano mo siya i-apply, kung ano yung magiging effective yung nakuhanin mo. Parang ako, sa network marketing business ko, marami akong pinapakinggan. Marami akong mga naging mentors. Pero hindi lahat ng turo nila sinusunod ko. Why? Kung ano lang yung applicable sa personality ko at kung sino ako, pag nagsasama-sama ko yan, hinihimay-himay ko siya. Until ipo-formulate ko siya, plus idadagdag ko yung sarili kong skills. Kung 7 sila, na nakuha na ko ng idea ng mga diskarte, plus idadagdag ko yung skills na meron ako, ibig sabihin meron akong 8 skills na ina-apply ko, na galing sa 7 tao na pinagsama-sama. Sila isa lang. That's why wag ka magiging close-minded sa mga innovation na ginagawa. Parang before, di ba? Offline. Offline, yes. Diyan ako nabuhay. Offline. Diyan ako napaglabas ng first car ko. Offline, sige. Diyan ako kumita din. Malaki din ang kinita ko. Offline, yes. Diyan ako nakapag-resign sa work ko. Nag-20,000. Kumita ako 100,000. Offline. Pero nung dumating yung innovation, nagkaroon na tayo ng social media, itong Facebook, nagtalunan online. Nung una, ang hirap. Bakit? Transition yan eh. Ito na nakasanayan ko eh. Dito ako mahataw eh. Dito ako magaling eh. Tama? Pero yung mga nag-innovate, yung mga tumalon sa online, from offline, tumalon ng online, ito na. Naglalabasan na ng kanya-kanyang mga sasakyan. Ang lalaki na nakinikita. That's why, inalam namin yan. Innovation. Huwag ka magiging sarado sa mga technology, diskarte na ibinibigay sa'yo. Pag tinuturuan ka ng diskarte, makinig ka lang. Huwag kang magsasarado ng utak. For me, ano to? Di ba, yung tinatawag sa atin, ang lagi sinasabi sa atin is, be an empty cup. Tama? Patype nga, yes. Kung tama, ito yung lagi sinasabi, be an empty cup. Di ba? Yan yung turo sa atin. Lagi tinuturo yan. Pero for me, bakit hindi ka mag-upgrade ng cup mo para mas marami kang malaman na information, mailagay na information sa mind mo? Kasi, for me, yung effective sa'yo before, pwede mo pa rin siyang magamit. Hahalukayin mo lang siya. I-formulate mo lang siya ng bagong diskarte, bagong skills. Ngayon, bakit ka mag-upgrade ng cup? Para mas marami ka pang alam. Mas marami ka pang information. The moment na marami kang information sa mind mo, skills, marami kang wisdom, marami kang natutunan, marami kang nag-gather na information, mas powerful ka. Kaya upgrade your cup. Mali yung turo sa atin. Imagine mo, empty your cup. Ibig sabihin, tatanggalin mo yung program mo na doon ka nga dati effective. Pwede pa naman yan eh. Ipo-formulate mo lang siya ng bago dito sa innovation na ginagawa natin. May natutunan? Yes, upgrade your cup. Hindi ako galit. Ang kulit ko, no? Yun, ganun lang. I-love mo yung innovation. Naniwala ka. Pag nilalove mo yung lagi kang tumatanggap, yung nag-a-accept ka ng information sa ibang tao, tinatanggap mo lang, guys, mas magiging powerful ka. Especially kung leader ka, mas magiging powerful leader ka. Diyan bibilib sa'yo yung grupo mo kasi nga, ang dami ng alam mo. And always remember, lahat ng mga natututunan mo, bago mo ituro yan,
i-perform mo muna. Ito yung tinatawag na walk the talk. Ikaw muna. Ako bago ako magturo before, ako muna, I'll make sure na effective siya. Sabi nga nung iba sa akin eh, Coach, sa previous, Coach, parang may bago kang diskarte ah. Sabi ko, wag muna. Di ba? Ako muna. Pinoformulate ko pa. Pag effective na, saka ako ituturo. Pero hindi nila alam, effective na. Nag-harvest na kami. O nakita nila nag-harvest na kami. O saka ako tinuro. Sabi na eh. Saka mo ituturo yan pag nag-harvest na kayo eh. Eh syempre, walk na to. Mahirap magturo ng isang bagay na hindi mo pa nagagawa. Kailangan ikaw muna gumawa bago mo, kumbaga parang leader ka nga eh. Ipakita mo muna sa kanila kung paano mo siya ginawa bago mo ituro. Para meron silang blueprint, meron silang map na susundan. So always walk the talk. Bago ka magturo, ikaw muna. Okay? Eto na. 8, malapit na. Cultivating your anger. Hatred warrior. Isa din to sa nagpapabagal. Bagahe ito eh. Ang bigat nito. Pag galit ka sa isang tao, sabihin mo. Kausapin mo, huwag mong patagalin. As a leader, ako pinapractice ko yan. As a leader, kailangan seconds lang, iba na yung emotion ko, mabilis ako mag-shift ng emotion. Kung galit ako ngayon, bigla maya-maya, masaya na ulit ako. Kasi karamihan ito eh. Dahil nga sa programming. Ang bigat nito. Kasi emotion siya eh. Yung thoughts mo, galit ka sa tao, yung feelings mo, di ba? Ganun din. Kaya yung action mo iba. Hatred. Hindi ako pinansin ni coach. Bahala siya, hindi ako magre-recruit. Hatred. Hindi niya alam siya ang nahihirapan, no? Dinelay mo na naman ang success mo. Cultivating your anger. Hirap to. Dapat dito, ito, ito na gusto ko sa Team Achievers. Yung pinapractice natin yung pagiging magaan lang. Light worker na tinatawag. Magaan lang. Masaya lang, happy-happy. Ganyan yung culture na binubuo ni Coach Harold. Kaya nga saludo ko, sabi ko, ang saya, ang gaan. Masaya lang tayo. Kasi pag hindi tayo masaya sa ginagawa natin, ang bigat. So, wag natin gawin to. Sinasabotahin natin yung sarili natin success. That's why bumabagal tayo. Kasi pag ikaw anger, iba eh. Yung feelings, yung emotion mo, iba. Ang bigat-bigat. Paano ka magti-taking ng action? Parang ganito. Ramdam ng kausap mo kung ano yung nararamdaman mo right now. Kung ikaw, ang baba-baba ng energy mo, ramdam ka ng kausap mo. Kasi naita-transfer yung feelings and energy. Naita-transfer siya. So, tanggalin yan. Kapag may nararamdaman kang ganyan, kung kanino mo siya nararamdaman, kausapin mo. Kung kahit siya yung mali, para lang mapatawad mo yung sarili mo, ikaw na yung mag-humble down. Ikaw na humingi ng tawad. Para mai-release mo. Hindi para patawarin yung ginagawa niyang mali, para patawarin mo yung sarili mo, ikaw yung gumaan. Pagaanin mo siya ng pagaanin. Kasi, pag-akyat natin sa success na gusto natin, ang daming challenges niyan, tapos may daladala kang ganito, bagahe, na-imagine mo, yung bag na daladala mo, magka-camping ka sa top of the mountain, na ganyan karami, ang dami-dami mong dalang bagahe, ang bigat umakyat nun, ang hirap nun, ang bilis mong mapagod. Ganon din yung feelings and emotion natin, yung body natin, yung katawan natin, ito yung ating
puhunan everyday sa pagkausap sa prospect, sa lahat ng gagawin natin, yung katawan natin. Kaya pangalagaan mo siya. I-cut mo siya. Tanggalin mo to. Hatred warrior. Tanggalin mo siya. Hindi siya makakatulong. Kasi naalala ko to eh. Nagawa ko to eh. Ginawa ko to before sa previous company. Galit ako sa upline ko eh. Pero tinwist ko siya into positive. Hatred warrior. Hatred ako sa kanya kasi minamaximize niya kami. Eh siya, part-time na supervisor sa isang malaking company sa Laguna. Kami, full-time, na kapag wala kaming pay-in, wala kaming kakainin. And minamaximize niya kami na lahat ng mga prospect na sa amin niya pinapakausap hanggang hindi na kami nakakapag-prospect din ng sarili namin. Galit na galit ako noon that time. Pero itinwist ko siya into positive hatred. Pero mahirap pa rin yun kasi hatred. Huwag niyong gagawin. Tinwist ko siya, nasabi ko, lalagpasan ko yung kinikita niya. Hatred pa rin. Ang pangit pa rin tingnan. Diba? Kahit sa natin tingnan, hatred pa rin eh. Kahit mabuti yan, hatred mo na yan. Hatred pa rin. Ang pangit. At sabi ko nga dun sa isang leader ko kaninang kausap ko, pagaanin mo lang, coach. Kasi ang blessing, gusto niyan sa magaan na tao. Ayaw niya sa napakabigat na tao. Ang blessing nanggagaling sa taas. So pag nakikita niya na ang bigat-bigat mo, yung aura, yung energy mo, yung gesture ng mukha mo, parang gato. Diba? Pag nakasimalmal ka, lalayo sa yung swerte. Lalayo sa yung blessing. Pero pag lagi kang masaya, energetic, di ba? Nakaka-attract ka ng tao eh. Pansinin mo yun? Pansin mo din ba yan? Merong isang, ang bigat-bigat ng paramdam, nakasimangot, isa masaya. Ang napapansin palagi itong masaya. Kasi nga, energy is everything. Nata-transfer niya yung energy niya. That's why na-attract niya yung tao. Parang dito sa ginagawa natin, ipakita mo lang palagi na lagi kang masaya sa social media, ma-attract mo yung mga masasayang tao at yung may mga pangarap din sa buhay. So, tanggalin natin to. Hindi siya makakatulong. Next. Ayan na. Cooperation. Luck. Sakto lang naman yung oras, no? 1 hour lang. Guys, kailangan lagi nakiki-operate. Every time na may activity in team, cooperate. Especially sa GC, di ba? Ito nyo. Pag may pina-welcome, cooperate. Iparamdam natin sa mga bago yung naramdaman natin before nung winelcome tayo. Ganun. Cooperation. May training. Cooperate ka. Kasi hindi naman para sa amin itong training. Para sa inyo. Kasi kami, kahit hindi kami mag-training, nagkakaroon kami ng self-learning. Inag-aaral kami. Hindi nyo lang nakikita. Ako, before ako matulog, after kong humataw ng buong magdamag, before ako matulog, nanonood ako meron ako pinapanood. Siguro mga 30 minutes pa ako nag-aaral, nagpapaantok lang ako bago ako makatulog. Para sa panaginip ko, nagne-networking pa rin ako. Experience ko yan eh. Ganun ako kabaliw sa network marketing. Di ba? Feeling ko, dati yan, experience ka. Sa panaginip ko, nag-offline ako. Bumibili ako ng sobrang daming package. Grabe yun kasi nga, naging habit ko yung lagi nag-aaral. So imagine mo, napakaswerte natin. Nagkaroon ng gantong program sa Achievers Training. Sa iba bihira to, sa iba wala to. Sa atin meron. Cooperation. Ikaw yung mag-participate ka lang. Kaya nangyari ito yung collaboration, di ba? Kasi we are in different lines. Tama? Kila Coach Irene, kila Coach Joy, ibang linya yan. Kami, ibang linya. Magkakaiba tayong line. Pero bakit tayo nagkukulab?
It's a purpose. May purpose tayo, may mission tayo. Kailangan nating i-lift up yung bawat isa para marami mag-diamond sa Team Achievers Worldwide. Sarap sa pakiramdam nun. Kaya tayo nagko-collab. Collaboration ang tawag nito. Why? Pwede naman kami mag-conduct ng own training sa bawat team, pero nagko-collab kami. Hindi nyo lang nakikita. Kami lang nandun eh. Nasa chatroom eh, di ba? Pero guys, imaginein mo, napakaswerte mo. Kung under ka ng Team Achievers, grabe napakaswerte mo. Hindi mo nakikita yung effort ng mga coaches natin dito na nag-iisip kami ng paraan ng mga activity na gagawin para kayo i-develop. Cooperation, ang gagawin mo lang mag-attend na mag-attend na mag-attend. Huwag ka magsasawa. Kasi darating yung time, pag na-adapt mo yung mga gantong training, ikaw gumagaling na, darating yung time, ikaw naman yung magtuturo under your organization. Hindi lang kami. Kasi kami, ito yung tatawag namin na spotlight. Oras namin to. Binibigyan kami ng pagkakataon na ma-highlight. Darating yung time, ikaw naman yung ma-highlight dito. Ikaw naman yung nagtitraining. So, kailangan lagi ka nagko-cooperate. Especially kung gusto mo ma-hit yung success na gusto mo. Gusto mo mag-diamond? Cooperate. Gusto mo kumita ng 100,000, 200, kalahating million, 1 million per month? Cooperate. Kahit anong ginagawa natin, kahit nasan tayo, basta meron tayong may ko-contribute, makikipag-cooperate tayo. Okay yan. And every time na palagi kang nandyan, yung cooperation, nakikita yan ng Lord, nakikita yan ng universe, nakikita ng tagapagbigay ng blessing, ibigyan ka yan. Naniwala ka sa amin. So, ayusin nyo natin to. Cooperation. GPS. Plug in ka lang palagi. Tune in ka lang. Diba? And para sa lagi, para sa inyo, sa atin, yung ginagawa namin. And last, sakto. Ito na. Egoistic. Perfectionist, too much analyze. Ego. Ano to, kapatid to, pride, di ba? Ano gusto nyo? Pride na nabula o pride na... Ito, isa din sa nakakapagsabotahe ng success natin. Yung pagiging egoistic. Pride. Feeling mo, alam mo na lahat. Wag. Pag effective ka ngayon, okay yan. Contribute mo yan. Turo mo yan. Diba? Huwag ka ito para sa akin ha. Bakit love na love kung magturo? Even hindi ko downline. Ang dami po nagme-message sa akin. So, sobrang daming nagpa-follow sa akin. Especially Live Good dito sa atin. Ang dami nagpa-follow. Meron pa nga, downline ng international. Hindi part ng DMW, pero tuturuan ko. Kasi hindi ko pinagdadamot yung wisdom, yung knowledge na meron ako, skills na meron ako. Kasi naniniwala ako na blessing lang to. Lahat ng meron ako right now, blessing niya na galing sa kanya, na baka pag pinagdamot ko siya, pagdamutan na niya ako. Baka hindi na ako bigyan. So, hindi ko dinadala kung ano man meron ako ngayon, yung personality na meron ako, yung wisdom na meron ako ngayon, yung skills na meron ako ngayon, hindi ko siya tinitingnan na hindi ko inile-level up yung sarili ko. Parang dito sa mga leaders ko ngayon dito sa hub, tinatawag nila mentor, sabi ko, wag muna. Hindi pa right time. Coach lang kasi pare-pares lang tayo. Be humble. Kasi maraming ganito, di ba? Minsan nga napopromote lang eh. Iba na yung ugali eh.
Nagkaroon lang ng downline. Nag-iiba. Wag. Yari ka dyan. Hindi ka aware, sinasabotahan mo yung success mo. Kasi minsan, pag nilagay mo sa ulo kung ano yung meron ka ngayon, egoistic, pride, perfectionist, nilagay mo sa ulo kung ano yung meron ka ngayon, maniwala ka sa akin, babawiin yan. Lahat ng bagay na ibinigay sa'yo na nakapagpabago ng ugali mo, na dating maayos ang ugali mo, na naging masama na yung ugali mo dahil binigyan ka nun, tatanggalin yan. Babawiin sa yan. So, always be humble. Tanggalin natin yan. Hindi makakatulong to. Malalason ka dito eh. Lunukin mo na lang. Di ba? Pride. Ako naman, ganyan din ako before. Pero dahil nga sa mga training, sa mga guidance ng mga naging coach ko before, sa mga nag-mentor sa akin before, natanggal ko siya. Perfectionist. Ang resulta nilalagay sa bangko. Hindi sa ulo. Di ba? Tama ba? Tama. Sa wallet. Yung resulta nilalagay sa wallet, sa bank account, sa mga properties, sa mga passive income, hindi sa ulo. Kasi pag nilagay mo yan sa ulo, babawiin yan. That's why, di ba? Parang ito yung mga taong egoistic, perfectionist, ayaw nila feeling nila lagi silang tama. Kahit mali na sila, feeling nila tama. Ayaw na magpa-correct. Ayaw na magpa-attune. Feeling nila, magaling na sila. And for me, matatawag lang kitang magaling na networker pag meron kang napatunayan na resulta, kahit sasakyan. Matatawag lang kitang magaling. Why? Hindi biro ang pag-sustain ng sasakyan. So, tanggalin natin to, iwasan natin to. Be humble every time. Magkaroon ka ng resulta. Nakuha mo yung success mo, huwag tataas ang ego, huwag tataas ang ere. Huwag magiging ma-pride. Diba? Maging humble ka lang. Practice mo yung cooperation. Practice mo yung pag-serve sa tao. Mawawala to. Ako, ganyan ginawa ko. Sabi niya, sige, mag-serve ka lang na mag-serve. Diba? Mawawala yan, yung ego mo, yung pride mo. Dali mo yung sarili mo dyan sa service. Mag-serve ka lang na mag-serve. Darating yung time, mas i-bless ka ng todo kasi tinanggal mo yung ego and pride mo. So, be humble every time. So, with that, okay na siguro. Okay. So, maraming salamat. Hopefully, marami kayo natutunan. Marami ba? Marami natutunan? O sobrang lalim ng topics, no? Hindi, ano lang, basic lang kasi yung topic na yan. Kumbaga parang in-elaborate lang natin para mas maintindihan nyo siya. Kasi ako, nung unang pinakita sa akin yung training na to, tapos ini-elaborate, mas naintindihan ko siya. And hindi lang sa business natin siya may apply, which is may apply natin siya sa ating mga personal life. Okay? So, with that, sino ba? Babalik si Coach Irene ba o si Coach Joy? Back to you. Ayan. Thank you so much. O, syempre, thank you first and foremost sa aking apply. Sa pag-take charge kanina, pasensya na po, medyo na-late tayo and humabol naman, no? Napakaganda ng training ni Coach Carl. I think nasa number 3 ako dun sa may kusang palo. Ayan. Word of the day, kusang palo. O, yan. Dapat may kusang palo tayo. Kaya ako nag-ano. So, anyway, nag-ano rin. E-echo. Yung mic test. Ayan, okay, wala na. So,
Shout out sa ating 33,000 attendees, no? Parami na talaga ng parami, nakaka-excite. Lalo na tomorrow. So, advance lang tayo, no? Kumbaga, i-ano ko na, i-ads ko na ngayon. Tomorrow, mas magaling pa po ang speaker. Of course, si Coach Carl, natututo tayo. And yun nga, sponge tayo, no? Empty cup, no? Natatawa ako sa aming training last time. And empty cup, kilala yun ni Coach Mark. Nagdala talaga siya. Nagdala talaga siya ng cup at empty daw. Sabi, grabe naman tong training na to. Pinadadala niyo pa kami ng tasa. Talagang niliteral, no? So, pero anyway, yun, always empty your cup and upgrade your cup, no? Kung meron ka ng mga experience, no? Huwag mo namang itapon. I-enlarge mo lang daw. Upsize your cup para marami pa ay si Coach Marco. Marami pa tayong natawa talaga ako. Marami pa tayong mailagay, no? And thank you of course sa ating Diamond upline, going to be a crown, no? Si ating Apps Harold, no? Always there para i-combine, no? I-collab talaga tayo. So tomorrow exciting ang ating speaker, si Miss Janet, at ang host naman si Coach Coach Nix, no? So exciting 'yun, no? And ayan, so ako ang take up ko talaga ngayon is own your business, no? Eventually, at the end of the day, ikaw ang magbe-benefit. At the end of the day, sa credit wallet mo ang pasok ng dollars. Pwede rin namang may commission kami. Kung gusto mo. Bigyan mo kami ng tag ilang dollar, tag to $2, no? Hindi, joke lang. So, ayun, always, always prospect on the go and learn from each upline coaches, then take advantage nga po ito dahil may mga bayad nga sa ibang trainings, no? Sa ibang company, nagbabayad pa sila, no? Yun, may mga experience kami ng ganyan. So, dito free lang, no? Tapos very convenient, yan lang sa bahay mo, open mo lang ang cam mo, o diba, yung iba may ginagawa pa, so, and then naka-record pa to. Sa amin, bawal pong mag-record, guys, kasi may bayad. So, bawal mag-record, pag nahuli ka, tanggal ka, joke. Ganun kahigpit sa amin, guys. So, take advantage po natin lahat ang nilalatag sa atin. Minsan yun na nga so sobrang andyan na, no? Pupulutin mo na lang. Madalas ang hirap pang mapa-show off ng mga tao, which is 80% of success is just showing up talaga. So, ayan, maraming salamat for your time, Sir Carl, no? Of course, running for platinum na yan, no? We are looking forward for that. Talagang lumalaki yung team. So, before po tayo magpaalaman at magdasal, baka po pwedeng humingi kami ng souvenir, no? Para pag na-post naman tayo sa YouTube, ayan, di ba? Ka-ABC naman, ka-Edify naman ang ating itsura. So, ay, saan dyan si ano? O, di ba? Ayun ako. Pwede mo pang bilugan ng heart. O, di ba? So, ayan, picture muna tayo, guys. Yun, no? Diamond from Palawan, Sir Mark. Diba? Yan, ang gaganda. Tita Flor, napakasipag din. Okay, just look on your camera. Okay. Shift Command O. Ayan. So, 1, 2, 3. Smile. Okay. Page 2. Taray, page 2. Page 2. Shift Command O. Look again to your camera, Arcel. Ganda-ganda. Miss Arcel. 1, 2, 3. Ma'am Gina, Ma'am Josephine. 1, 2, 3. Smile. Okay. So, Apps Harold, may gusto po ba kayong last word? Sis Ai, ikaw, baka may gusto kang konting sundutan dyan? May gusto ka bang add up pa before tayo mag-closing prayer? Well, actually, sobrang ganda ng training, kasi nga most of the people talaga ngayon, akala nila hindi importante kung yung way of thinking. Well, sa ganitong negosyo talaga, very important yung kung paano ka nag-iisip 'Di ba? Kasi yun nga, yung naniniwala talaga ako kung ano yung minamanifest mo, kung ano yung iniisip mo, yun yung nangyayari sa buhay mo. So, always
think positive at lagi kang dapat conscious ka. 'Di ba? Nakakatawa nga ako yung poor mindset. 'Di ba? So bawal na guys magpalibre ha kasi ina-attract natin yung pagiging mahirap. So parang dapat lagi ang mindset natin, I can buy you. No, joke lang. Sa pagiging naman yun, 'di ba? Ang point ko is ayun nga dapat lagi mo iniisip na kaya mo ding manlibre, 'di ba? Ibig sabihin you are able also at kaya mong kumita ng sarili mong pera. And you can be successful as well. Okay? So very important yun guys. And yun nga, wag maniniwala sa luck. Kasi kailangan talaga yung hard work natin. So make sure na everyday talaga meron tayong ginagawang activities. Kasi minsan nagrereklamo tayo bakit walang result. Pero i-check mo ano yung activities mo everyday. May ginagawa ka ba talaga para magkaroon ka ng result sa business? So minsan i-audit natin yung sarili natin, 'di ba? Kasi ang daming oras everyday pero lumilipas yung isang araw, wala tayong nagawa sa business natin. Tapos isisisi natin sa live code bakit hindi tayo nagkakaroon ng result. Okay, so lagi nating i-check yung sarili natin. Ano yung mga dapat nating i-improve? Well, lahat naman tayo talagang minsan is guilty sa ganon. Kasi kami din minsan complacent, ganyan. Kaya nga very important yung ganitong training kasi nare-remind tayo. Most of the time sa atin, lalo na matagal na tayo sa ganitong industry, alam na natin to pero minsan talaga may time nakakalimutan natin. Kaya kahit matagal na tayo sa ganitong industry, kahit marami na tayo na-attend na training, sobrang importante na paulit-ulit tayo nag-a-attend ng training. Kahit ako, 'di ba? Alam ko na din naman to pero ngayon sobrang na-remind ka na naman, 'di ba? So ibang level yung ganon. Kaya always attend training kasi yun yung nagre-remind sa atin, yung nagpapainit sa atin, di ba? So yun yung nagbibigay sa atin ng fire para everyday lumaban. Kasi ang pagiging entrepreneur, ang pagiging networker, hindi siya mahirap pero hindi din madali. Kailangan talaga ng intentional effort, okay, para maging successful. Kaya yun, thank you so much Coach Carl. Talagang sobrang na-bless kami sa training na to ngayon. And ayun, back to our beautiful host. Siya talaga yung original host. Di ba? Ayan. Thank you, sis. No? Thank you, Coach Irene, ng aking dearest upline. Alright, sige guys, no? I think wala na tayong kailangan i-discuss. So tomorrow, kita-kits po ulit tayo. Same channel. Same channel, same Zoom. Just make it sure, no? Nadala din natin yung mga medyo natutulog na or yung mga hindi naka-attend ng training tonight, no? Sana tomorrow madagdagan pa tayo. Okay? So, I think let's have a closing prayer na. Let's put ourselves in the presence of our Lord. Lord God, good evening. Thank you for tonight. Thank you for this training that we have. Thank you for our upline and mentors. So, Apps Harold, salamat po sa kanyang buhay, Panginoon. Salamat din po, Lord, sa Live Good, sa company po namin, sa mga CEO and staff po, sila Sir Ben Glinsky, and ang DMW, Lord. Thank you rin po. Thank you po sa pagbigay ng opportunity na to na maging blessing po kami sa ibang tao through Live Good. At the same time, mapagpatuloy po namin na maging healthy ang aming mga pamilya. Lord, sa mga natutunan po namin kay Coach Carl, nawa ma-implement po namin, apply po namin abruptly. And nang sa ganun, marami pa po kaming ma-reach out, marami pa kaming masabihan na may magandang opportunity in terms of financial, at the same time pagdating din po sa health na mura na at napakaganda pang quality. Lord, ikaw na po ang bahalang mag-protect sa aming pamilya sa gabing ito, at nawa Panginoon sa mga darating na araw ay ikaw na po ang bahalang tumapik at masumpungan po namin ng mga tamang tao para po matulungan din namin at ganun din sila makatulong din sa paglago ng aming negosyo. Lahat ng ito, Lord, ay itinataas namin sa mahal na bugtong na iyong anak na si Jesus. Amen. Right. Good night, guys. Maraming salamat. God bless everyone. Bye-bye.